Grabe. Ang daming mga revelation na habang nagsasalita po yung first and second na speaker po natin. May nireveal lang po si Lord sa akin bago ko po banggitin yung third word po, final word po ni Jesus Christ. Yung una po, ang napansin natin is naka-focus lang po si Jesus Christ sa mga sinners. Tapos, anong in-offer niya? Yung forgiveness. Amen? So, number one, F. Sa tatlong F yung sasabihin ko po. Tapos sa number 2 po, ano po yung nakafocus siya? Doon sa new believer. Yung free gift of salvation, yung in-offer niya. So, number 2, free gift. Okay? Una, forgiveness. Pangalawa, free gift of salvation. Pangatlo po, ito po yung pag-uusapan po natin. According to John 19:25-27, this is the third final word po ni Jesus Christ before He died. Woman, behold your son. Then He said to the disciple, behold your mother. And from that hour, the disciple took her into his home. Hallelujah. Pero ito po yung pinaka verse kasi halos na-omit na yung ibang word. So dito po sa pinaka clear and complete na verse po na ito is sa New International Version. Near the cross of Jesus stood his mother's sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother there and the disciple whom he loved. So sino po ba yung disciple na whom he loved? Kung alam niyo po yon. So si John the Beloved, amen? So, siya yung madalas na talagang kasakasama ni Jesus. Everywhere he go. Tatlo po sila si Peter, si James, tsaka si John. So, syempre dahil nag-deny na yung isa, dininay niya na si Jesus, si Peter, di ba? So, halos lahat ng disciples ay wala na doon sa pangyayari, doon sa scene na yon. So, si John na lang yung kasama. So, kasama ng mga kababaihan. Grabe, tas nga yung mga kababaihan. Ayan, sabi ko, yung virtuous woman na talagang grabe. Last Friday, palapakan natin ng Panginoon. Talagang andun yung power ng prayer talaga and power ng, alam mo yon na women's power. Di ba? Na talagang sila'y sama-sama na talagang nagpapalakasan. Ayan, according to that, nabanggit dun sa verse prior to that, nung sa sinabi ng Lord, Mary, the wife of Clopas, yung mother niya and sister niya. Tapos si Mary Magdalene, puro babae po yung andun to support. Grabe yung ng mga babae talaga, yung emotional ng mga babae sa mga anak, 'di ba? Ano po ba yung pakiramdam na yung anak mo nandun na nakapako? Isipin niyo po mga kapatid, si Samonim J. Hindi naman po inaano na mapako si isa sa kanila. Makita nyo lang na gano'n, nahihirapan may nararamdaman, o sige, yun na lang nararamdaman, may sakit. Di ba parang ang gusto mo, sasabihin mo na lang na sana ako na lang yung nagkasakit. Di ba gano'n? Ganun yung, alam mo yun, ganun yung nararamdaman ni Mary noong time na yun. Sobrang gusto niyang tulungan ang anak niya, pero wala siyang magagawa. Dahil prior to that, dun sa pagbubuntis pala, yung sa pag-reveal pa lang ng angel sa kanya, na siya ay magbubuntis at dadalang tao, ang Jesus ang magiging baby niya. Grabe. Grabe na yung revelation. Hinahanda na pala niya yung sarili niya sa ganung paraan. Amen? Hinahanda niya na pala yung sarili niya sa ganung sitwasyon. Grabe. Grabe yung na doon pa lang sa pag-reveal na, Lord, yung risk na ginawa ni Mary, na pag nalaman po yun, nung time po kasi na yun, kapag nalaman po na buntis ang isang virgin, or virgin birth, tapos, hindi virgin birth, yung before magpakasal, stone to death yung sentence stone to death. Pero she risked her life for that, para to accept the mission, or to accept the calling ng Panginoon sa kanya. Ano yon? To bear His Son, Jesus Christ. And noong time po na yon, dati, salita si Mary, noong time na yon.
ano siya, ang dami niyang mga sinasabi. Pero that time on, when Jesus Christ was crucified, He stay silent po, mga kapatid. Yung grabe yung iyak niya, nakikita niya yung anak niya na nandun. Pero, alam mo yung, kung i-rephrase ko po yung ano, yung pakaramdam na, you did it, son. Parang ganun you did it, son. Nagawa mo na na-fulfill mo na yung dapat mong gawin dito sa lupa. Nung nakikita niya yun, nahihirapan ang anak niya. Ito po yung sunod na verse. Sabi po dito, He said to her, sabi dun sa verse na yon, and the disciple whom he loved, that was John. If hindi man po yon, si John po talaga yung pinaka nakikita ko po kasi ang dami pong mga verses, mga specific verses na talagang nagsasabi na John is the one na sinasabi doon sa Bible na whom he loved, the disciple whom he loved. And kaya tinawag siyang John the Beloved. Yan. So, woman, sabi nun kay Mary, woman, parang nakaka-disrespect, no? Sabihan mo yung nanay mo na, woman. Pero hindi. In Jesus' culture, in Jesus' perspective, sinasabi niya po doon na woman, in general, mga kapatid, sabi nga doon, woman. Lahat po, in general na po yun, ha, mga kapatid. Parang inaano niya doon na, woman, here is your son, John the Beloved, whom I love, and to the disciple, here is your mother. Grabe, no? Parang iisipin mo, andun pa rin yung pagiging tao ng Panginoon, na nandun yung concern niya dun sa nanay niya. Diba? Yung number 1 is care. Okay? Number 1 po na points natin, apat po kasi yon. Una, care. So, 4 C's po ang sasabihin ko po dito. Number 1 is care. Nandun yung care niya na responsible pa rin siya dun sa nanay niya kasi noong time po na yun, byuda na po si Mary. Wala na po si Joseph noon, yung tatay si Jose, wala na. So anong mangyayari? Pag namatay ako, anong mangyayari sa nanay ko? Solo na lang siya. Widow na siya. Pero dahil sa care, sa concern niya sa nanay niya, parang inano niya, hinabilin niya dun sa disciple niya, whom he trusted, whom is loyal sa kanya, whom is faithful sa kanya. All throughout sa finish line. Kaya si John, di ba, siya yung pinakalas na nagsulat ng book ng Bible. Revelation, di ba? John, siya yung pinakamatagal. Maraming namatay, maraming mga na-persecute, na-crucify din, maraming namatay na mga disciple ni Jesus Christ. Pero si John po ang pinakamatagal. Okay, 5 minutes. Ayan. Sabi po doon, yung una, care. Number 2 po. Ano po yung number 2, mga kapatid? Yung commitment niya sa pagiging anak niya sa nanay niya. Andun yung commitment niya na andito na yung pinakalas. Ito na yun. I will commit. So sa pinaka-term is ibibigay ko na yung last na paraan para talagang magpatuloy ka sa buhay, di ba? I will commit this person to you. Di ba? So yun. Number 3 po, it's the church, mga kapatid. It's the church. Mga kapatid, tayo po, tingnan niyo po yung isa't isa. Mga kapatid, tingnan niyo yung isa't isa. Hindi po kayo magkamukha kasi hindi kayo magkapatid. 5 minutes. So, hindi po tayo magkakamukha. Pero sabi doon, we are the church. Even though we are one, we are many, we are so many bodies. We are one body in Christ. So, lahat po ng sinasabi po dito sa Bible, when Jesus said this verse, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold your mother. Son, behold your mother. Parang sinasabi po doon na, mag-alagaan kayo. Magpalakasan kayo, mga kapatid.
andyan dapat tayo kung saan yung damay, yung pakikiramay natin sa kapwa natin. Kaya tayo may church, mga kapatid. We have this fellowship. So yung number 3 po natin. Fellowship. Una, yung kanina, forgiveness. Pangalawa, free gift. Pangatlo po, yung fellowship natin. / family. This is the church na we belong. Wag po nating hayaan na yung kapatid natin na nag-iisa, nandun, lost, naliligaw, ay mapariwara lalo. We are here to follow up. We are here to consolidate. We are here to disciple. We are here para magpalakasan to encourage one another and build each other up. Kaya po dun sa dulo, and from that hour, the disciple took her into his home. Sa bahay po niya. Ano po ba yung bahay na tinatawag? Hindi po yun, ano ko po to ha, yung bahay po na yan, ito po yun, itong samahan na to. Amen? Sabi po sa Mark 10, babanggitin ko po ito pinakalas na natin sabihin, before the last, Mark 10:29, sabi po dito, Jesus told the rich man to sell all he had and follow him. The man turned away, and Jesus said, how hard it will be for a rich man to enter the kingdom of God. And Peter said, behold, we have left everything and followed you. And Jesus said, truly I say to you, there is no one who has left the house or brothers or sisters or mother or father or children or farms for my sake and the gospel, but that he will receive 100 times as much now in the present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and farms, along with persecutions, and in the world to come eternal life. So, ano po yung sinasabi dito? Nung time po na ang mga disciples, isa-isa silang kinuha ng patuloy na in-encourage na mag-follow sa kanya ang mga disciples, si Jesus Christ, lahat po iniwan niya. Pamilya, lahat iniwan nila. Pamumuhay nila, yung status nila, lahat yun iniwan po nila, yung trabaho nila, iniwan po nila for God's sake to follow Him. So, ang inaano po dito, ang ini-emphasize po dito mga kapatid, na i-deny na po natin. Sabi niya doon, let us deny ourselves, take up our cross, and follow the Lord. So, ganun po ang ginawa ni John. He followed the Lord, and kung ano yung commandment niya, si Mary, ganun din ang ginawa. She followed the Lord, and ayun, nandun yung commitment, yung church, tapos yung care, and then yung pangapat po natin is, wala na ako Number 4 po is, last, yung calling po natin. Yung pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. Lahat po ng father, mother, brother, sister, tatawagin daw po ni Jesus Christ na ganon kung you will obey the word of the Lord. Lahat po na nag-o-obey sa salita ng Panginoon, sila po yung mga mother, brother, father, sister ng Panginoon. So, lahat po tayo, tinawag po ng Panginoon, and patuloy po nating palaguin ang relationship natin, yung fellowship natin sa isa pang mga kapatid. Wag po tayo maghinawa na magpalakasan po. Dahil yung true relationship natin sa Panginoon ay, sabi nga doon, love the Lord your God and love one another. Amen? So, yun lang po. Maraming salamat po.